Hinamak na manugang. Kabanata 306. Hindi lamang maganda ang kagandahang ito, ngunit ang kanyang mga figura ay hubog din, at sa ilalim ng kanyang translucent na palda, ang isang pari ng mga slender jade legs ay nakikita, na gumuguhit ng mga imahinasyon. Ngunit natigilan si Alex Dixon, bagamat napakaganda ng kagandahang ito, kilala niya ito. Hindi ba ito si Jiang Shuila? Nagtipon ang mga bisita sa bulwagan, at ang mga damit ni Alex Dixon ay talagang masyadong ordinaryo, kaya hindi siya napansin ni Jiang Shuila, matikas siyang naglakad pasulong na naka-high heels. Biglang dumaikit ang matataas na takong niya sa pagitan ng tiles, at umindayog ang maselang katawan niya habang nakatagilid. Namutla ang mukha ni Jiang Shuila at napasigaw siya sa gulat. Hindi pa rin nawawala ang sigaw niya, biglang may tumalon na parang kidlat at hinawakan siya sa bewang. Si Jiang Shuila ay nabigla pa rin, namumula ang mukha, mabilis siyang bumangon at sinabi sa katabi niya, "Salamat." Bago niya masabi ang salitang salamat, biglang pinalaki ni Jiang Shuila ang kanyang magagandang mata at sumigaw. Mr. Dixon, ang taong sumuporta sa kanya ay si Alex Dixon. Nagkatitigan silang dalawa sa gulat, si Alex Dixon ang unang bumalik sa katinoan. Ngumiti siya. Hindi ko inaasahan na dadalo ka sa handaan. Dumating ka rin, ang ekspresyon ni Jiang Shuila ay kakaiba, nabigla lang siya sa kanyang puso. Hindi niya akalain na makikilala niya si Alex Dixon sa ganoong high-end na piging. Ang mga taong dumating sa piging ay pawang mga eksperto sa rehiyon ng Nanguang, bukod sa mga kita na pananalapi, kailangan din nilang magkaroon ng isang tiyak na katayuan. Hindi kaya mas mataas ang status ni Alex Dixon kaysa sa inaakala niya? Tuma NGO si Alex Dixon, may nag-imbita sa akin dito, ikaw naman. Ang mga mata ni Jiang Shuila ay kumislap na may masalimuot na tingin, saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, "Ako rin." Ilang beses pa lang niyang nakilala si Alex Dixon, kaya hindi naging komportable para sa kanya na sabihin sa kanya ang tunay niyang pagkatao. Sa apat na malalaking pamilya sa Jing City, bukod sa Dixon family, ang pang-apat na pamilya ay ang Jiang family, ang kanilang pangunahing negosyo ay pananalapi. Si Jiang Shuila, sa kabilang banda, ay ang 3,000 ginto ng Jiang family. Siya ay bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Upang patunayan na hindi siya umasa sa kakayahan ng kanyang pamilya, itinago niya ang kanyang pagkatao at humanap ng trabaho. Sa ngayon, ginagawa niya ang kanyang internship sa Jinling Bank. Bagamat ang Jinling Bank ay pag-aari din ng Jiang family, ang Jiang family ay palaging mababa ang profile, walang sino man sa bangko ang nakakakilala sa kanya. Lalong hindi naisip na siya ay isang shareholder. Sa orihinal, ang imbitasyon sa piging na ito ay ipinadala sa nakitang kapatid na lalaki na namamahala sa sistema ng bangko sa pamilya. Sa huli, may gagawin ang nakatatandang kapatid sa huling minuto at ayaw niyang dumalo sa gayong mababang pagtitipon, kaya hinayaan niya itong palawakin ang kanyang pananaw. Hindi niya inaasahan na si Jiang Shuila ay makakasagasa kay Alex Dixon sa sandaling dumating siya. Pansamantalang itinago ng dalawa ang kanilang pagkakakilanlan, nakita ni Alex Dixon na ayaw magsalita ni Jiang Shuila, kaya nahulaan niya na si Jiang Shuila ay dapat na anak ng kanilang amo. Hindi siya sikat, kaya hindi siya masyadong nagtanong. Nakita ni Alex Dixon na asul ang librong bukong ni Jiang Shuila at alam niyang nasaktan niya ang librong bukong niya ngayon. Kaya ngumiti siya at sinabing, "Tutulungan kita. Humanap muna ng mauupuan at magpahinga, ipapamasahe kita." Namula ang magandang mukha ni Jiang Shuila. Paano niya hinayaang hawakan ng hindi pamilyar na lalaki ang binti niya? Nagmamadali niyang sinabi, "Hindi na kailangan, tulungan mo lang ako." Pagkasabi noon ay inabot niya yun at hinawakan ang braso ni Alex Dixon para pigilan ang sarili na mahulog muli. Nagpalipat-lipat sa kanilang dalawa ang tingin ng mga tao sa kanilang paligid, at marami sa kanila ang napuno ng selos habang nilalampasan si Alex Dixon. Marami sa kanila ang nanghihinayang sa kanilang mga puso, masyado silang mabagal ngayon, hindi nila akalain na sasakupin ni Alex Dixon ang inisyatiba. Ang gayong walang katulad na kagandahan ay talagang nagkusa na humawak sa isang talunan tulad ni Alex Dixon, walang nakakaalam kung anong swerte meron ang brat na ito. Naramdaman pa ng ilang tao na kakaiba ito,
ang isang mababang uri na tulad ni Alex Dixon ay mukhang isang migranteng manggagawa sa unang tingin, sino ba talaga ang nag-imbita sa kanya dito? Sa oras na ito, dumagsa ang mga tao sa pinto, nandito na si Young Master Lu. Nang marinig ang pangalan nito, agad na itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo, parang kidlat ang mga mata niya habang nakatingin sa pinto. Nakita niya ang isang pangkat ng apat na itim na Mercedes-Benz na kotse, na napapalibutan ng isang Lamborghini sports car na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan, dahan-daang huminto sa pintuan. Ang Lamborghini ay binago, ang kotse ay pininturahan ng ginto, at ito ay nakasisilaw sa ilalim ng liwanag. Yumuko ang driver at binuksan ang pinto ng kotse, naghihintay sa gilid. Si Lu Yongfeng ay nakasuot ng puting suit at pink na kamiseta, naglakad siya palabas ng sasakyan nang walang pakialam, ang kanyang buhok, na nasawsaw sa wax, ay kumikinang ng maliwanag, at siya ay nasa mataas na espiritu. Ilang hiyawan ng mga babae ang umalingawngaw sa karamihan, dahilan para kumunat ang noo ni Alex Dixon nang marinig ang mga ito. Kailangang sabihin na si Lu Yongfeng ay nakasuot ng branded na damit sa buong katawan, pagkatapos magbihis, mukha nga siyang magandang bata, gwapo at gwapo. Isa pa, medyo pambabae din ang itsura niya. Ang kanyang pares ng peach blossom eyes ay bumagay sa kasalukuyang trend ng sisi male stars, kaya naman naakit niya ang atensyon ng mga babae. Ngumiti si Lu Yongfeng at naglakad papunta sa bulwagan na may malalaking hakbang sa ilalim ng escort ng kanilang bodyguard na nakaitim. Kahit na ang pamilya Lu ay hindi pinakamayaman sa mga bisita, at mas mababa pa ang ranggo sa kanila, siya ay gwapo. Siya ay lalo nakapansin-pansin sa mga nasa katanghaliang gulang at maaari pa ring maakit ang kanilang atensyon. Habang naglalakad si Lu Yongfeng sa bulwagan, nakita niya si Jiang Shuila at nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito kagandang lugar. Buti sana kung itatanong niya kung sinong anak siya. Sa isang pag-iisip, agad siyang lumiko sa isang sulok at naglakad papunta kay Jiang Shuila na may matikas na ngiti. Nang malapit na siyang lumapit, napansin din ni Lu Yongfeng ang lalaking nakatayo sa tabi ni Jiang Shuila at agad na nagdilim ang mukha nito. Alex Dixon, lalo na nang makita niya ang maputi at malambot na braso ni Jiang Shuila na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Alex Dixon, isang bakas ng galit ang lumabas sa puso ni Lu Yongfeng. Ang ganitong klase ng talunan ay talagang parang ligaw na aso na kumakain ng karne ng sisna. Lumakad siya pasulong at magalang munang ngumiti kay Jiang Shuila. Pagkatapos ay siniraan si Alex Dixon at sinabing, "Bakit ka nandito? Sino ang nag-imbita sa iyo dito?" Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Wala itong kinalaman sa iyo." "Haha," ngumisi si Lu Yongfeng at sinabing may pang-aalipusta, "Alex Dixon, sa ganoong high-end na okasyon, kahit naputulin mo ang iyong ulo at sumali, hindi ka lumahok. Alam kong gusto mong makipagkaibigan sa mga sikat na tao, ngunit napakababa ng katayuan mo, pumunta ka rito para manggulo, at walang papansin sa iyo." Malamig ang mga mata ni Alex Dixon, hindi pa siya nakakahanap ng problema kay Lu Yongfeng, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito mismo ang pupunta rito. Ang daan-daang milyong mga origin stone na ibinenta ng kanyang biyenan ay kinuha ni Lu Yongfeng sa mababang presyo. "What are you talking about?" Inimbitahan din dito si Mr. Dixon, agad na napalitan ng disgusto ang mga mata ni Jiang Shuila. Akala niya noong una ay hindi masama si Lu Yongfeng, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kasama ito kapag nagsasalita ito. Nang makitang tinutulungan ni Jiang Shuila si Alex Dixon, lalo pang nalungkot si Lu Yongfeng sa kanyang puso, dagdag pa sa selos niya. Agad niyang sinabi, "Miss, hindi mo naman siguro kilala kung sino si Alex Dixon, di ba? He is my local son-in-law, 4 na taon na siyang freeloading sa bahay ng biyenan niya, at umaasa siya sa asawa niya sa pagpapalaki, siya." Sinadya niyang magsalita ng malakas, kaya narinig ng lahat ng nasa hall ang boses niya. Nagulat ang mga tao at nagsimulang magbulungan. Ngayon pa lang ay hinuhulaan na nila ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon na maaaring pumasok sa handaan, siguro siya ay isang low-profile big shot. Pero hindi nila inaasahan na isa pala itong matrilocal son-in-law. Nang marinig ni Lu Yongfeng ang mga talakayan sa kanilang paligid, mas lalong gumaan ang pakiramdam ni Lu Yongfeng sa kanyang puso at sinabing may pagkadismaya, "Alex Dixon, kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, umalis ka na rito, huwag
mong hiyain ang iyong sarili dito, hayaan mo akong tulungan ito, young lady you don't deserve it. Kabanata 307 ngumiti si Alex Dixon at sinabing, kung tama ang pagkakaalala ko, pinalayas ka kaninang hapon dahil hindi mo binayaran ang iyong pagkain dahil di mo kayang bayaran ito? Hindi ba siya nagbayad ng pagkain niya dito? Tinakpa ni Jiang Shuila ang kanyang bibig at mukhang gulat na gulat, hindi pwede, di ba? Ang mga dumalo sa piging ay mayaman o marangal. Paano pa sila makakabawi sa singil para sa isang pagkain? Ngumiti si Alex Dixon at sinabi sa manager na nasa tabi niya, come and say it. Dahil tinawag ng amo, natural na hindi nang ahas ang manager na magpabaya, mabilis siyang ngumiti at sinabing, oo, tama si Mr. Dixon, itong si Mr. Lu talaga ay hindi nagbabayad ng tanghalian kanina at sinabi pa na wala siyang pambayad. Kinaladkad siya palabas ng mga security guard at binugbog, lumuhad siya para makiusap, sa huli, nakiusap siya sa kanyang ama na bayaran ang bill bago namin siya pakawalan. Nang matapos magsalita ang manager, nagkagulo ang buong karamihan. Maging ang ilang babae na sumisigaw kay Lu Yongfeng kanina ay nagpakita ng pagkasuklem. Anong kahihiyan, napaka-high-end na piging, may mga taong hindi kayang kumain. Naiinis ding sinabi ni Jiang Shuila, hindi man lang kayang magbayad ng pagkain, sino ang nag-imbita ng ganitong uri ng tao sa piging? Masiglang nag-usap ang mga tao sa paligid at tumingin kay Lu Yongfeng na may mapanuksong mga mata. Namula ang mukha ni Lu Yongfeng at labis siyang napahiya. Sinulyapan niya si Alex Dixon, at nang makita niyang may malabong ngiti sa mukha ni Alex Dixon, agad siyang nagalit dahil sa kahihiyan, tumalikod siya at sinigawan ng security guard, kailangan ng invitation letter ng mga pumunta dito para sumali, go and investigate this loser, tiyak na wala siya. Gayunpaman, hindi gumalaw ang mga security guard, tiningnan pa siya ng mga ito nang may pangungutya. Boss niya siya, imbestigahan mo ang puwet ko, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, pumunta ako sa sarili kong teritoryo para kumain, anong imbitasyon ang kailangan ko, pumunta kayo at suriin si Mr. Lu, tingnan kung mayroon siya. Nang matapos siyang magsalita, agad na tumakbo ang ilang security guard sa gilid ni Lu Yongfeng at pinigilan siya. Mr. Lu, ipakita ang iyong invitation letter, ikaw, galit na galit si Lu Yongfeng kaya naging berde ang mukha niya. Itong grupo ng mga mabahong security guard, hindi ba nila alam na siya, si Young Master Lu, ay dating shareholder ng Phoenix Restaurant? Talagang hindi sila nakinig sa kanyang mga salita at sa halip ay nakinig sa utos ng isang talunan. Galit niyang inilabas ang invitation letter at ibinato sa security guard. Galit niyang sinigawan si Alex Dixon, huwag mong isipin na maaari kang mag-atrociously dahil sa may masamang pakikitungo sa may-ari ng restaurant, hahanapin kita sooner or later, pagdating ng oras, lumuhad ka at humingi ng awa, at parurusahan, kita ng kamatayan. Hindi ito itinanggi ni Alex Dixon, siya ang may-ari ng restaurant, anong magagawa niya? Magalang na nagulat ang security guard kay Alex Dixon, Mr. Dixon, mayroon siyang invitation letter. Nagkibit balikat si Alex Dixon, security, hanapin mo siya sa kabuuan at tingnan kung may dala siyang kontrabando, papasok muna ako. Pagkatapos sabihin yon, ay nalalaya niya si Jiang Shuila at pumasok sa banquet hall. Tinatamad siyang makipagtalo dahil hindi man lang inilagay ni Alex Dixon si Lu Yongfeng sa kanyang mga mata. Galit na galit si Lu Yongfeng at gustong sundan sila. Ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Sumigaw siya, anong ginagawa mo? Sabi ng kapitan ng security guard na may peking ngiti, inutusan ako ni Mr. Dixon na usisiin ang katawan mo. Galit na galit si Lu Yongfeng, you dare? Kilala ko ang may-ari ng hotel, naniniwala ka ba na kaya kitang ipapatanggal sa kanya? Hehe, hanapin mo, ang presidente ng seguridad ay hinamak, nasa harapan niya ngayon lang si President Dixon, at hindi man lang siya kilala nitong si Lu, anong tanga? Natural na ayaw ni Lu Yongfeng na hanapin sa harap ng lahat. Gayunpaman, ang ilang mga security guard ay nakinig lamang sa mga utos ni Alex Dixon at pinalibutan siya, na nagpagalit sa kanya na siya ay halos patay. Nang sila ay nasa isang deadlock, isang grupo ng mga tao ang pumasok mula sa pintuan, nakapaligid sa kanila ang isang dosenang bodyguard, na lumikha ng malaking kaguluhan. Itinaas ni Lu Yongfeng ang kanyang ulo at tumingin,
Agad siyang sumigaw na parabang nakakita ng straw na Nagel iligtas ng buhay. Tay, sabihin mo sa mga taong ito na mawala, ang kanyang ama, si Lu Dinghai, ay nagkataong kabilang sa grupo ng mga taong pumasok. Si Lu Dinghai ay nakatayo sa gilid ng karamihan, kasama ang ilang malalaking putok, nang bigla niyang makitang hinarang ng mga security guard ang kanyang anak, dumilim ang mukha nito. Napatingin ang mga security guard, sa kahangahangang paraan pa lang ng iilang taong ito, alam na nila na napakabigat nila, hindi sila nang ahas na pigilan sila, kaya hinayaan lang nilang makasagasa si Lu Yongfeng. Tumingin si Lu Dinghai sa mga security guard na may madilim na mukha, pagkatapos ay tumingin sa kanyang anak at nagtanong, ano ang ginawa nila sa iyo? Galit na sinabi ni Lu Yongfeng, Tay, kailangan mo akong ipaghiganti, kanina lang, may talonan na nakipagsabuatan sa may-ari ng hotel. Hinayaan niya talaga akong hulihin ng mga security guard na ito at mawala sa harap ng lahat. Kaagad, naging pangit ang ekspresyon ni Lu Dinghai. Kakakilala lang niya kay President Zhao mula sa Haicheng Group Company sa pasukan, agad naman itong lumapit sa kanya at nambobola, sinamahan niya ang ilang malalaking shot na ito, casual na nakipag-chat sa kanya si Pangulong Zhao, at biglang naramdaman ni Lu Dinghai ang pagmamalaki sa kanyang sarili. Hindi niya akalain na lalaitin ang kanyang anak sa main hall. Pinahiya niya ang pamilya Lu, at pinahiya pa niya ang pamilya Lu sa harap ni Pangulong Zhao. Hindi kayang lunukin ni Lu Dinghai ang kanyang galit kahit anong sabihin niya. Pagpasok ni President Zhao, agad siyang pinalibutan ng mga tao, pumasok siya sa main hall at hindi man lang tumingin kay Lu Dinghai. Tumayo si Lu Dinghai sa bulwagan at nagtanong sa malalim na boses, sino ang batang ito? Kinagat ni Lu Yongfeng ang kanyang mga ngipin, his name is Alex Dixon, he is matrilocal son-in-law from the Lewis family of Jinling, he is usually a wimp, I don't know what method he used today to sneak into the banquet, Dad, you should in at ayusin mo ang score sa kanya ngayon din, maghiganti ka para sa akin. Malamig na ngumuso si Lu Dinghai at sinabi sa kanyang anak, kumalma ka muna, nandito si President Zhao, nakausap ko lang si President Zhao. May intensyon si President Zhao na makipag-jade business sa atin, kung makukuha natin ang pagkakataong ito, gagawin ng ating pamilyang Lu. Maaari kang gumawa ng meteoric na pagtaas, dapat mong subukang mag-iwan ng magandang impresyon kay Pangulong Zhao, tungkol sa talo ng ito, tuturuan ko siya ng leksyon. Itay, gusto ba talaga ni Pangulong Zhao na makipagtulungan sa atin, natuwa si Lu Yongfeng. Iyon ay si President Zhao mula sa Haicheng Group Company. Bagamat ito ay isang bagong tatag na kumpanya, ito ay malakas at kasangkot sa maraming larangan ng medisina, antigo, at jade. Sinabi na ni President Zhao ay isang acting director lamang, at ang tunay na direktor sa likod ng mga eksena ay isang malaking shot sa Jing City. Ang bagong tatag na Haicheng Group Company ay ang pinakamainam na oras upang mag-recruit ng mga kasosyo mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kung makukuha nila ang kasunduan sa kooperasyon ng Haicheng Group Company, hindi magiging matagumpay ang Lu family, ngunit sila rin ang magiging senior client ng kumpanya, baka makontak pa nila ang big shot behind the scenes. Taimtim na sinabi ni Lu Yongfeng sa kanyang ama, Tatay, tiyak na gaganap ako ng mahusay at gagawin kong maganda ang impresyon ni Pangulong Zhao sa pamilya Lu. Tuma NGO si Lu Dinghai bilang kasiyahan, hindi siya nagdalawang isip na gumastos ng 1 milyong yuan para magkaroon ng magandang relasyon kay Pangulong Zhao, sumiksik siya sa piging para lang magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang ama, dinala niya rin dito ang anak niya para may makilala. Hindi ito isang malaking bagay sa pamilyang Lu ng lungsod ng Jing, ngunit kung makakasama niya si Pangulong Zhao at makakatulong sa pamilyang Lu, maaari niyang makuha ang mabuting panig ng 4 na mataas na pamilya at ipagan ang kanyang sarili mula sa nauri. Tungkol naman kay Alex Dixon, nag-isip sandali si Lu Dinghai at tinawag ang kanilang bodyguard, ilang salita ang ibinulong niya sa kanila. Kabanata 308 sa Banquet Hall, naroon ang lahat ng uri ng mga kilalang tao at lahat ng uri ng mga hiyas at alahas. Tumayo si Alex Dixon sa sulok kasama si Jiang Shuila. Noong una ay gusto niyang tulungan itong i-massage ang kanyang tuhod, ngunit talagang hindi siya hinayaan ni Jiang Shuila na hawakan siya, kaya lang niyang sumuko. Sa sandaling ito, biglang nagkagulo ang mga tao sa banquet hall. Nandito na si President Zhao mula sa Haicheng Group Company. Ang mga tao ay sumugod patungo sa pasukan,
nag-aagawan upang masaksihan ang nangyayari. Tumingala din si Alex Dixon, hindi pa niya nakita ang bagong direktor ng kanyang kumpanya. Gayunpaman, napakaraming tao ang naghihintay sa pintuan, nakatayo siya sa malayo at hindi siya makakita ng malinaw. Nakita siya ni Jiang Shuela na sabik na naghihintay at nakangiting sinabi, "Bakit, gusto mo rin bang makilala si Pangulong Zhao?" "Ah, oo," patawang sabi ni Alex Dixon, "kilala mo siya?" Ngumiti ng matamis si Jiang Shuela, "Siyempre, bagamat ang Haicheng Group Company ay kakatatag pa lang, kahit na ilang malalaking shot sa East at West Three Realms ay magalang dito at gusto pa ring makipagtulungan dito, napansin din ng kapatid ko ang Haicheng Group Company, at nagnanais siya, na personal na tratuhin ang boss ng kumpanya sa isang pagkain para makita kung may pagkakataon na makipagtulungan." Tumingin sa kanya si Alex Dixon at sinabing, "You don't have to be so polite. Kung gusto ng kapatid mo na makipagtulungan, hilingin mo lang na puntahan mo ako." "Ha?" Si Jiang Shuela ay natigilan at naisip na siya ay nagbibiro, agad siyang tumawa at sinabing, "Sige, pupunta ako at hahanapin ka." Nadama niya na si Alex Dixon ay mainit ang loob at gustong tumulong sa paghahanap ng isang tao, hindi niya isinasapuso ang mga salita nito. Paano ang isang malaking shot na tulad ni Pangulong Zhao ay isang taong madaling makontak ni Alex Dixon? Kahit na ito ay ang Jiang family, sila ay personal na tumawag sa Haicheng Group Company ng 2 beses, ngunit ang kabilang panig ay magalang pa ring tumanggi at ayaw makipagtulungan. Napakaraming tao sa pinto, hindi nakita ni Alex Dixon si Pangulong Zhao, kaya agad siyang sumugod, gusto niyang makilala si President Zhao. Ngunit nang siya ay hahakbang pasulong, bigla niyang natagpuan ang kanyang asawa na si Jane Lewis. Si Jane Lewis ay nakasuot ng puting evening gown na nakalabas sa likod, nakatali ang kanyang buhok at may nakasabit na pearl necklace sa kanyang slender neck, para siyang namumulaklak na orchid, siya ay matikas at kaakit-akit at lalo na nakamamangha. Maging si Alex Dixon ay hindi napigilang mapalunok nang makita siya. Ang kanyang asawa pa rin ang pinakamaganda. Si Zhang Faang ay nasa tabi ni Jane Lewis, at silang dalawa ay naghihintay din sa pintuan. Sa oras na ito, nakita ni Zhang Faang si Alex Dixon at agad na hinatak ang mahabang mukha at pinagalitan siya sa mahinang boses. "Bakit ka nandito? Di ba sabi ko huwag kang sumama, nakakahiya." Lumingon si Jane Lewis at nakita rin si Alex Dixon, magsasalita na sana siya nang bigla niyang nakita si Jiang Shuela na nakahawak sa kanya. Napaka-intimate ng kanyang tindig at agad na nanlamig ang kanyang magandang mukha. "Asawa, ako, ito," nakaramdam ng awkward si Alex Dixon. Ngayon ay hindi na makalakad si Jiang Shuela at hindi niya mabito ang kanyang kamay ngunit nag-aapoy ang mga mata ng kanyang asawa at nagpang-inag ito sa kanyang anit. Binawi lang ni Zhang Faang ang jade pendant at nakaramdam ng kalungkutan sa buong katawan, ngayong nakita niya si Jiang Shuela. Agad niyang sinamantala ang pagkakataong kutsain si Alex Dixon at ilabas ang sama ng loob sa kanyang dibdib. "Alex Dixon, akala ko hindi ka qualified na pumunta dito, hindi ko inaasahan na makakasama ka ng ibang tao, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, bilisan mo, umalis ka, hindi ito lugar na dapat mong puntahan." Napagtanto din ito ni Jiang Shuela at mabilis na binitawan ang kanyang kamay. Pero namamaga ang knuckle niya at nakasuot siya ng 11-inch high heels, hindi siya makatayo ng matatag, minsang binitawan niya ang braso ni Alex Dixon, tumalikod ang mga paa niya at muntik na siyang matamba. Nang makitang malapit na siyang madapa, wala nang choice si Alex Dixon kundi suportahan siyang muli. Malamig silang tiningnan ni Jane Lewis, sa kanyang mga mata, ang posture ng 2 taong ito ay parang sadyang nagpapakita ng intimacy. Sinamantala ni Zhang Faang ang pagkakataon para buhusan sila ng malamig na tubig. "Alex Dixon, sabi ng maliit mong tiyahin na ang Lewis family ay hindi karapat-dapat sa Dixon family, ayaw mo rin ba kay Jane? Pumunta ka rito nang walang ingay, kung hindi tayo pumunta dito, hindi namin malalaman na may kayakap kang ibang dilag." Malamig na sabi ni Alex Dixon, "You don't need to care about my matters, if you continue to provoke my wife's relationship, don't blame me for getting someone to chase you out." Nagparaya siya kay Helena dahil siya ang biological na ina ng kanyang asawa,
ngunit si Zhang Faang ay isang bagay na karapat-dapat na utusan siya. Matagal nang naniniwala si Zhang Faang na si Alex Dixon ay isang basura. Talagang binyantaan siya ng basura at agad na nagalit. Alex Dixon, ano ka ba dito? Kung hindi, mawawala sa iyo ang mukha ng Lewis family. Tita, kalimutan mo na, mahinang sabi ni Jane Lewis. Sino ang gusto niyang makasama? Ayoko nang magtanong, hayaan mo siyang maging masaya. Matapos sabihin yun ni Jane Lewis, malamig niyang ibinaling ang mukha at hindi man lang tumingin kay Alex Dixon. Gayunpaman, isang alon ng pagkabigo at kalungkutan ang bumalot sa kanyang puso. Muli niya itong niloko, hindi kaya dahil nawala ng mukha ang Lewis family sa harap ni Little Tita. Malamig ang mukha ni Jane Lewis, ngunit ang kanyang puso ay sobrang pait. Alam niya na minamaliit ni Dixon Shendlan ang Lewis family at hindi siya gusto. Ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong pag-iisip si Alex Dixon. Pumunta siya rito para dumalo sa piging at kasama niya si Jiang Shuela, na nakabihis. Talagang tinatago niya ito sa kanya, natatakot siyang mapahiya siya ng Lewis family. Galit na galit si Alex Dixon sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na ang mga salita ng provokasyon ni Zhang Faang ay masisira sa relasyon nila ng kanyang asawa. Mabilis na binitawan ni Jiang Shuela ang kanyang kamay at pilit na inalalayan ang isang upuan, sabi niya kay Alex Dixon, okay lang ako, pumunta ka at hanapin mo muna ang asawa mo. Tuma-NGO si Alex Dixon at pinigilan ng galit, lumakad siya pasulong at ipinaliwanag kay Jane Lewis, asawa, si Jiang Shuela talaga ang nasprain ang kanyang binti. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hindi na natutuloy si Zhang Faang na itinulak ang kanyang dibdib. Ano pa ba ang sasabihin? Ang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat kay Jane. Mabilis kang sumigaw, huwag mawalan ng mukha. Bumaba ang mukha ni Alex Dixon. Magagalit pa lang ay biglang nag-iingat ang mga tao. Si President Zhao, nakasuot ng suit at leather na sapatos, ay pumasok sa banquet hall na nakangiti, na napapalibutan ng isang grupo ng mga tao. Maraming tao ang nagtanong pasayahin si Pangulong Zhao, ngunit hindi niya ito pinansin at tumingin sa paligid. Siya ay dumating upang hanapin si Alex Dixon, ngunit wala siyang nakitang anumang bakas sa kanya, siya ay balisa. Nabawi rin ni Jane Lewis ang kanyang emosyon, dali-dali siyang lumabas sa karamihan at naglakad papunta kay President Zhao at sinabing, President Zhao, ako si Jane Lewis ng Qingyuan Company, salamat sa pamumuhunan sa aking kumpanya. Hindi ko alam kung may oras si Presidente Zhao, ngunit gusto ko para sa mabigyan ka ng kaunting hospitality at i-treat ka sa isang pagkain, maraming salamat. Nanigas ang mukha ni President Zhao, hindi niya yun puhunan, ito ang boss sa likod ng mga eksena, si Alex Dixon. Magpapaliwanag na sana siya nang bigla niyang nakita si Alex Dixon na mahigpit na tinulak ni Zhang Faang, agad siyang kinilig. Hindi ba't yun ang Pangulong Dixon na hinahanap niya buong araw? Pinagalitan at tinulak talaga siya ng isang baliw na babae. Takot na takot si President Zhao na malapit ng lamambat ang kanyang mga binti. Nagmamadali siyang naglakad at hinayla si Zhang Faang palayo. Galit siyang umungol, anong ginagawa mo? Zhao, Presidente Zhao, lumingon si Zhang Faang at namutla ang kanyang mukha. Mabilis siyang naglabas ng nakakaakit ng ngiti. Hello, President Zhao, ako si Zhang Faang. Ang gumagawa ng jade business sa Jing City. Malamig na sumangot si Pangulong Zhao na may madilim na mukha, hindi niya lubos na kilala ang babaeng ito, hindi pa masasabi ang ganitong uri ng maliit na karakter ay hindi mahuli ang kanyang mga mata. Mabilis niyang inalalayan si Alex Dixon at sinabing, Boss Dixon, Mr. Dixon, are you alright? Sa kritikal na sandali, binago ni Pangulong Zhao ang kanyang mga salita sa oras upang maiwasang ilantad si Alex Dixon na presidente. Tumingin sa kanya si Alex Dixon at nakita ang kinakabahang mukha ni President Zhao, umiling siya at sinabing, okay lang ako, mabuti naman, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si President Zhao, puno ng malamig na pawis ang ulo niya. Ito ang unang pagkakataon na dumating siya upang bisitahin ang boss kasama ang kanyang club, buti na lang at walang nangyari, kung hindi niya kakayanin ang responsibilidad. Kabanata 300 laking gulat ni Zhang Faang na halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang ulo nang makita niyang personal na sinusuportahan ni Pangulong Zhao si Alex Dixon.
Hindi lang siya ang nabigla, natigilan ang lahat sa eksena at gulat na napatingin kay Alex Dixon. Kung hindi dahil kay President Zhao, hindi nila mapapansin ang ordinaryong tao na ito. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sino siya? Bakit ang respeto ni President Zhao sa kanya? You really can't judge a book by its cover. Is this young man a big shot? Nabalitaan ko na siya ay matrilocal son-in-law ng Lewis family, ngunit bakit napakagalang ni Pangulong Zhao sa kanya? Nagulat din si Jane Lewis ng ilang segundo, kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na isang big shot na tulad ni Pangulong Zhao ay magiging magalang sa kanyang asawa. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at mabilis na sinabi kay Pangulong Zhao, President Zhao, salamat sa pamumuhunan sa aking kumpanya. Nagpapasalamat siya kay Pangulong Zhao, narinig niya na hindi alam ang Haicheng Group Company ang namuhunan, ngunit nagpakilala rin sila ng maraming kliyente. Biglang naging hindi natural ang ekspresyon ni President Zhao, hindi ito ang kanyang puhunan, ngunit ang pagtuturo ni Alex Dixon. Hindi siya nang ahas na mag-claim ng credit, kaya mabilis siyang ngumiti at sinabing, Miss Lewis, actually, may mga tao, may mga taong humiling sa aming kumpanya na mamuhunan. Si Jane Lewis ay nagpakita ng pasasalamat at ngumiti. Alam ko, si Lu Yongfeng ang humila ng mga string mula sa gitna at nagsabi ng maraming magagandang bagay tungkol sa Qingyan Company sa harap mo. Lubos din akong nagpapasalamat sa kanya. Pagdating ng oras, papakainin ko din siya. Natigilan si Pangulong Zhao ng ilang segundo, kumunat ang noo niya at umiling, ano, sinong Lu Yongfeng? Hindi ko siya kilala, at hindi niya ako hiniling. Huminto siya sandali at sinabing, ang taong namuhunan sa iyo ay isang figure sa Jing City. Kung sino ito, hindi ko masasabi sa iyo ng detalyado, ngunit talagang hindi si Lu Yongfeng ang nagtiwala sa akin ng gawaing ito. Miss Lewis, huwag intindihin ito. Nang magsalita si Pangulong Zhao, labis siyang kinabahan. Takot siya na nababalot ng malamig na pawis ang likod niya. Si Alex Dixon ay nakatayo sa gilid, ngunit si Jane Lewis ay nagpapasalamat kay Lu Yongfeng, kung hindi maintindihan ng amo na ninakaw niya ang kredito, kung gayon ito ay isang malaking bagay. Hindi si Lu Yongfeng, kundi isang taga-kabisera, nagulat din si Jane Lewis. Palagi niyang iniisip na si Lu Yongfeng ang tumulong, kaya kahit anong mangyari, may bahid pa rin siya ng pasasalamat sa kanya. Ngunit ang mga salita ni Pangulong Zhao ay ganap na nagpapahayag sa kanyang mga iniisip. Sa hindi inaasahan, ang pamumuhunan ay walang kinalaman kay Lu Yongfeng, sa halip, may kinalaman ito sa isang misteryosong figura sa kabisera. Kaagad, naisip ni Jane Lewis ang third young master mula sa Dixon family. Binigyan ni third young master si Old Lady Lewis ng isang mapagbigay na regalo sa kanyang birthday banquet. Siya lamang ang may ganoong kalaking yaman at kapangyarihan upang hikayatin ang Haicheng Group Company na mamuhunan sa kanyang kumpanya. May halong damdamin si Jane Lewis, gusto niyang iwasan ang third young master sa lahat ng oras kung sakaling mali siya ng pagkakaintindi ni Alex Dixon, hindi niya inaasahan na muli siyang tutulungan nito. Sinulyapan niya si Alex Dixon, natatakot na baka may maisip siya. Gayunpaman, ang kalmadong ekspresyon ni Alex Dixon ay lihim na nakahinga ng maluwag si Jane Lewis. Kasabay nito, nagpasya siyang hanapin si third young master para ipaliwanag ang sitwasyon at hiling sa kanya na huwag na siyang tulungang muli. Pumunta ka at alamin kung sino ang Lu Yongfeng na ito. Pangit ang ekspresyon ni President Zhao habang inutusan ang kanyang assistant. Ito ay katawa-tawa, talagang naglakas loob siyang nakawin ang kredito ni Pangulong Dixon at muntik na siyang sisihin. Sa sandaling ito, si Lu Dinghai ay sumilip mula sa karamihan, humihingal, at nakangiting sinabi kay Pangulong Zhao, ngayon lang, pinangasiwaan ko ang kanilang sari-saring usapan ng aking anak, si Lu Yongfeng, nahuli ako ng isang hakbang, tungkol sa pakikipagtulungan sa Jade na iyon. Lu Yongfeng, agad siyang pinutol ni Pangulong Zhao nang walang pakundangan, matalim ang kanyang mga mata, anak mo si Lu Yongfeng. Tama, anak ko siya, natuwa si Lu Dinghai, hindi niya inaasahan na makikilala ni Pangulong Zhao ang kanyang anak, parang sumikat ang anak niya sa piging na ito. Agad na nagalit si President Zhao, malamig siyang humagulgol at sinabing, Lu Dinghai, tinuruan mo talaga ang isang mabuting anak.
Naisip ni Lu Dinghai na pinupuri siya ni Pangulong Zhao, at labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Sabi niya, palagi akong pinaghihinalaan ng anak ko noong bata pa siya, hindi ako nag-effort para sa kanya. Pero namana niya ang napakahusay na genes ng aming pamilyang Lu. At maganda ang isipan niya sa negosyo, hinahangaan ng anak ko si Presidente, Zhao, at espesyal na inihanda niya ang isang seremonya ng pagpara sa iyo. Pupunta ako doon sa lalong madaling panahon, sana ay makapagbigay si President Zhao ng higit pang gabay sa hinaharap. Promotion sa mukha mo, hindi na nakayanan ni President Zhao at galit na sumigaw, hindi karapat-dapat na magpakita sa harap ko ang gayong hamak na tao, mas imposible para sa kanya na makipagtulungan sa Haicheng Group Company. Pinupuri ni Lu Dinghai ang kanyang anak nang bigla itong pag-alitan ni President Zhao, agad siyang natigilan. Malamig na sinabi ni Pangulong Zhao, ang mabuting anak na tinuruan mo ay nangako ng karangalan ng iba. Ngunit mayroon pa rin siyang mukha para sabihing kilala niya ako. Natahimik ang paligid, lahat ng tao sa bulwagan ay napabuntong hininga at nakatingin sa 2 taong ito. Alam ng lahat na si Pangulong Zhao ay may mabuting pagpipigil sa sarili, ngayon, ang pamilya Lu ay nag-udyok kay Pangulong Zhao sa ganoong lawak, walang nakakaalam kung ano ang ginawa ng mag-ama sa likuran niya. Sa sobrang takot ni Lu Dinghai, napawisan siya ng malamig, mapatla ang kanyang mukha. Ngunit nagawa niyang manatiling kalmado at sinabing, President Zhao, kung nasaktan ka man ng anak ko sa anumang paraan, hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya. Posibleng huminahon, Presidente Zhao. Walang silbi ang paghingi ng tawad, hilingin sa kanya na umalis dito at huwag magpakita sa harapan ko mula ngayon. Habang nagsasalita si President Zhao, bigla siyang may naisip at malamig na nagutos, tawagan mo ang iyong anak. Hilingin sa kanya na humingi ng tawad kay Mr. Dixon sa harap ng lahat. Mr. Dixon, Alex Dixon, lalong naguluhan si Lu Dinghai, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Napansin din niya si Alex Dixon sa tabi niya, hindi ba ito ang talo? Ngayon pa lang, pinahiya ng talunan na ito ang kanyang anak sa harap ng lahat, binalak niyang iganti ang talunan na ito para sa kanyang anak. Bakit biglang niyakap ng talunan ito ang binti ni President Zhao sa isang kisap mata? Pinilit ni Lu Dinghai na pakalmeyan ang sarili at nakangiting sinabi, President Zhao. Siguradong mali ang pagkakaintindi mo, itong Alex Dixon na ito ay ang hamak na tao, siya ay may ilang malilim na pakikitungo sa may-ari ng hotel, hindi lang pinagbabayad niya ng labis ang aking anak, mataas na presyo ng pagkain niya. Pero pagkatapos tumanggi ang anak ko, nakahanap pa siya ng bubugbog sa anak ko. At ngayon lang, siniraan pa niya ang anak ko. Kunin mo na ang security para itaboy ang anak ko, siya ang bulok, dito wag mo siyang lokohin. Natakot si President Zhao nang marinig niyang tinawag niya si Alex Dixon na isang scum sa harap ng lahat. Agad siyang umungol, shut up, sorry to Mr. Dixon now. Nakabawi na si Jane Lewis mula sa kanyang pagkakabigla, hindi niya inaasahan na may ibang mamumuhunan. Kinasusuklaman din niya si Lu Yongfeng, malamig niyang sinabi, Uncle Lu, nagpanggap ang anak mo bilang ibang tao, sinabi niya na namuhunan si President Zhao sa Qindian Company dahil sa kanya, pero sa totoo lang, hindi. WH. Ano? Natigilan si Lu Dinghai, puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Tumingin siya kay Pangulong Zhao, na ang mukha ay mapula, at isang malakas na tunog ang nagmula sa kanyang ulo. Itong unfilial na anak, talagang may ginawa siyang hindi magandang bagay sa likod niya. Gusto talaga ni Lu Dinghai na mahawakan niya si Lu Yongfeng at masampal siya ng higit sa 100 beses. Hindi naging madali para sa kanya na makita si President Zhao, ngunit talagang ginulo siya ng hindi matapat na anak na ito. Ang lahat ng ito ay dahil ang walang kapantay na anak na ito ay gustong ipakita ang kanyang mukha. Nang mapuno ng bulungan ang bulwagan, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang magandang biolin, ang mga tao sa pinto ay naghiwalay sa 2 panig. Hawak ni Lu Yongfeng ang isang bouquet ng matingkad na rosas sa kanyang kamay at naglakad papasok na may malalaking hakbang na may ngiti sa kanyang mukha. Nasa likod niya ang mahigit 100 bodyguard. Sila ay nagtulak ng 10 kariton ng napakahirap, at bawat kariton ay may mamahaling hilaw na batong jade. Kabanata 310 Walang alam si Lu Yongfeng tungkol sa nangyari sa banquet hall. Naglakad siya pasulong na may ngiti sa kanyang mukha at inilahad ang kanyang kamay kay Pangulong Zhao. Hello, President Zhao,
Anak ako ni Lu Dinghai, matagal ko nang narinig ang mga ginawa mo mula sa aking ama. Matagal na akong naghihintay na makita ka. Sumimangot si President Zhao at hindi man lang inabot ang kanyang kamay. Walang pakialam si Lu Yongfeng at ngumiti. Nabalitaan ko na gusto ni President Zhao ang mga jade. Dahil nandito ka ngayon, naghanda ako ng regalo para sa iyo. Sana magustuhan ito ni President Zhao. Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang likod niya. Itong 10 top-grade jade stones ay ang mga regalong inihanda ko para kay President Zhao. Siguro kung ito ay akma sa mga mata ni President Zhao. Nang matapos siyang magsalita, bumuntong hininga na lang siya sa banquet hall. Maraming tao ang nagulat, talagang mapagbigay ang young Master Lu na ito. Ang mga bato na nakalagay sa kariton ay mukhang ordinaryo sa labas. Gayunpaman, masasabi ng isang dalubhasa sa isang tingin na ang mga ito ay lahat ng pinakamataas na kalidad na mga hilaw na bato. Bukod dito, ang bawat hilaw na bato ay may bukas na bintana, na nagpapakita ng isang kumikinang at berdeng jade na parang halaya. Ang presyo ng 10 hilaw na batong ito na idinagdag ay hindi bababa sa 100 milyon. Ang buong banquet hall ay napuno ng pagkamangha, maging si President Zhao ay natigilan. Hindi niya inaasahan na ang pamilya Lu ay magbibigay ng ganitong kagandang regalo. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, nasisiyahan si Lu Yongfeng sa kanyang sarili. Narinig niya na mahilig mag-aral ng mga artifact ng jade si Pangulong Zhao. Upang makuha ang magandang impresyon ni Pangulong Zhao, maaari rin siyang magbayad ng malaking halaga at bigyan siya ng 10 jade na hilaw na bato. Anyway, ang mga hilaw na batong ito ay nabili rin sa mababang presyo, may natitira pang higit sa 10 piraso sa bodega. Hanggat may magandang impresyon sa kanila si Pangulong Zhao, matagumpay na makukuha ng pamilya Lu ang kasunduan sa pakikipagtulungan ng jade. Sa hinaharap, kailangan ba nilang mag-alala na hindi na sila kumita ng mas maraming pera? Hindi nakita ni Lu Yongfeng si Alex Dixon sa karamihan, hiniling niya sa kanyang katulong na itulak ang hilaw na bato, pagkatapos ay tumalikod at taimtim na inilagay ang rosas sa harap ni Jane Lewis. Jane, may ginawa ako na nagpalungkot sa iyo last time, alam kong mali ako, hihingi ako ng tawad sa iyo kapag nandoon na ang lahat. I swear to you na hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay na magpapalungkot sa iyo sa hinaharap. Nakatingin pa rin si Jane Lewis sa hilaw na bato nang biglang lumitaw sa harapan niya ang isang malaking bouquet of roses at agad siyang napangiwi. Hinawakan ni Lu Yongfeng ang mga rosas sa kanyang kamay at taos-pusong sinabi, Jane, patawarin mo sana ako, taos-puso ako sa iyo. Sa ilalim ng mga titig ng maraming tao, ang mga kamay at paa ni Jane Lewis ay walang magawa at labis na napahiya. Hindi niya inaasahan na si Lu Yongfeng ay talagang hihingi ng tawad sa kanya sa harap ng lahat, at ang kanyang mga salita ay nakakasuka. Hindi ba ito isang hindi pagkakaunawaan? Hindi ba ito ang relasyon niya kay Lu Yongfeng? Saglit na natigilan si Jane Lewis at mabilis na nakabawi, mahinahon niyang itinulak si Rose at sinabing, Lu Yongfeng, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Sinabi mo na ang Haicheng Group Company ay nag-invest sa akin ng 100 milyon, at ikaw ang humila ng mga string. Nang magtanong siya, tumigas ang mukha ni Lu Yongfeng, nagmamadali siyang tumingin kay Pangulong Zhao at sinabing, Jane, pag-usapan natin ito mamaya. Hindi ngayon, nag-aapoy ang mga mata ni Jane Lewis. Tumingin siya sa kanya at sinabing, sabi mo ikaw ang humila. Sinabi mo rin na nag-invest si President Zhao sa akin dahil sa iyo, pero noong tinanong ko si President Zhao ngayon lang, bakit niya sinabi na hindi kanya kilala? Ito, ang mukha ni Lu Yongfeng ay mapatla, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Ang bagay na ito ay gawa-gawa niya, wala siyang alam tungkol kay Pangulong Zhao. Noong naghahapunan siya kasama ang kanyang ama, nag-toast siya kay Pangulong Zhao sa isang grupo ng mga tao. Ngunit napakaraming tao ang sabik kay Pangulong Zhao, hindi man lang niya maalala kung sino siya. Gulong-gulo ang isip ni Lu Yongfeng at siya ay nasa gulat, mabilis niyang tiningnan si President Zhao. Ngunit sino si Pangulong Zhao, wala siyang pakialam sa gayong maliit na figura, huminga siya ng malamig at sinabing, Lu Yongfeng, kailan mo ako nakausap tungkol sa pamumuhunan? Lu Yongfeng ay ganap na nalilito. Nagmamadali niyang tiningnan si President Zhao habang nauutal, President Zhao, ito, nabanggit ko na ito sa iyo dati, malamang nakalimutan mo na iyon. Malamig ang mukha ni President Zhao,
Diretsong sabi niya, I never know you, and I don't even know who you are. Tsaka, hindi ako makakakilala ng mga tulad mo na hindi magaling makihalubilo, ang investment naman, puro gawa-gawa lang. President Zhao, nakalimutan mo na, noon, sa resto habang kumakain kayo, sinabi ko sa iyo kaso maraming tao yon, malamang marami ang nag-uusap, ngunit hindi mo ako narinig. Desperado na nagsinungaling si Lu Yongfeng, sunod-sunod na patong ng malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Sa sandaling ito, si Lu Dinghai, na nasa tabi niya, ay hindi makapagpatuloy sa pakikinig. Lumakad siya pasulong at umungol, Yongfeng, bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay President Zhao? Ano ang hinihingi mo ng tawad? Nakita ni Lu Yongfeng na galit ang kanyang ama. Nagpanik siya ng todo, nanatili siyang nakatingin kay Lu Dinghai, umaasang may sasabihin ang kanyang ama para sa kanya. Gayunpaman, si Lu Dinghai ay mukhang kalmado sa hitsura, ngunit siya rin ay labis na kinakabahan sa kanyang puso, nagkunwari siyang mabangis, ngunit sa loob-loob niya, natatakot siya, sumigaw siya, anak, may ginawa kang mali, humingi ka agad ng tawad, at umalis ka na dito. Dad, bakit gusto mong umalis ako dito? Si Lu Yongfeng ay natigilan, at isang alon ng sama ng loob ang bumangon sa kanyang puso. Iniinsulto talaga siya ng kanyang ama sa harap ng lahat. Higit pa rito, nangyari ito sa harap mismo ni Jane Lewis, hindi kaya nawalan siya ng mukha nito. Agad niyang kinindatan si Lu Dinghai at hindi siya nagpapadala. Tay, nakalimutan mo ba na nandoon ka rin noong mga oras na yun? Marahil ay marami ang nakakalimutan ng mga bagay-bagay, hindi ko naalala na pinaalalahanan mo si President Zhao. Patuloy na komandat si Lu Yongfeng sa kanyang ama, gusto niyang makausap ni Lu Dinghai si Pangulong Zhao. Kahit na tuma-NGO lang si President Zhao, magkakaroon pa rin siya ng paraan. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Lu Dinghai ay lalong pangit at pangit, labis ang galit niya sa kanyang puso. Nais niyang palabasan si Lu Yongfeng sa lalong madaling panahon upang hindi siya makababa sa entablado. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Lu Yongfeng ang kanyang subtext at gusto pa ring tumayo doon at lumaban. Hindi na nakayanan ni Lu Dinghai at sumigaw, mawala ka. Pagkatapos ay sinipa niya si Lu Yongfeng sa lupa, tumingala siya at inutusan ng kanyang assistant, si Yongfeng ay uminom ng sobra at nagsalita ng walang kaparekan, paalisan mo siya rito. Tumama ang paa niya sa tiyan ni Lu Yongfeng, agad niyang tinakpan ang tiyan niya at napaungol, siya ay sumigaw, na nakadama ng pagkakamali, Tay, hindi ako uminom ng labis, napakalinis ng ulo ko. Itong tanga, galit na galit si Lu Dinghai na muntik na siyang suntukin, humakbang siya at sinipa siya ng malakas sa mukha. Si Lu Yongfeng ay binugbog ng itim at asul ng kanyang ama, mabilis niyang tinakpan ang ulo niya at nagtago. Anak na walang kwenta, namumula ang mukha ni Lu Dinghai, itinaas niya ang paa na nakasuot ng malalaking leather na sapatos at sumipa ng 7 o 8 beses. Natigil lang siya ng sip-ain si Lu Yongfeng hanggang sa sumisigaw siya at nakahiga sa lupa, hindi na nang ahas na lumaban pa. Tumayo si Alex Dixon sa karamihan at pinanood si Lu Yongfeng na binugbog ng malamig. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niyang si Uncle Lee ang tumatawag, sinagot ni Alex Dixon ang tawag. Iniulat ni Uncle Lee sa kanya, Boss Dixon, may ilang taong palihim na naglipat ng hilaw na bato sa bakuran ng villa, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin dito? Dapat ba nating hulihin? Kumunat ang noo ni Alex Dixon, ano ang nangyayari? Sa mga kakayahan ni Uncle Lee, ang paghuli sa kanilang mga taong ito ay magiging isang piraso ng cake. Ngunit saglit siyang nag-isip, sumulyap kay Lu Yongfeng, at sinabi ng hindi pinipigilan ang isang talukap ng mata, maghintay hanggang sa alisin nila ang hilaw na bato. Pagkatapos ay hulihin ang mga taong ito at tanungin sila, huwag mo silang alertuhan. Oo, magalang na tuma-NGO si Uncle Lee at ibinaba ang telepono, tumingala si Alex Dixon at nakita na si Lu Yongfeng ay sinipa sa lupa ng kanyang ama, namamaga ang kalahati ng mukha niya, at hindi na siya kasing gwapo at cool na gaya ng dati, hiyang-hiya ang itsura niya. Abangan ang susunod na kabanata.